Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig dito sa ating Gia Global Online Prayer. Praise the Lord at muli ay makakabahagi na naman ako sa inyo. Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyo pong pagkilos sa aming mga buhay, na pagising namin sa umaga, meron kaming lakas upang harapin ang maghapon, may kasiyahan sa puso. At salamat sa iyo po, Panginoong paggabay sa bawat isa sa amin. Ngayon po, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, dalangin po namin na ikaw ang magbigay sa amin ng katalinuhan at kaalaman upang ang mga salita mo ay hindi lang namin basta marinig, kundi amin pong may sagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Marami pong salamat, Panginoon, nagabayan mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa problema. Naniniwala kasi ako na ang problema ay kakambal ng buhay. Mawawalan lang tayo ng problema kapag tayo ay bumalik na sa ating manlilikha. Diba? Yan ay ating nalalaman natin mula pa noon na ganyan talaga ang buhay sa mundo. May mga problemang dumarating. But by the way, ano ba ang ibig sabihin ng problem? Nung tinignan ko ito sa dictionary, ang sabing ganon, ang problem is a matter or situation regarded as unwelcome or harmful and needing to be dealt with and overcome. So, kailangan itong harapin at mapagtagumpayan. Saan kaya nagmula ang problema? Ginawa kaya ng Diyos ang problema? I believe hindi si Lord ang may gawa ng problema eh. Kasi kung nakita naman natin sa Bible na ang original plan and purpose ng Lord, bakit niya kinreate ang tao, is all good. Walang kamatayan, walang sakit, walang problema. But when man choose to disobey God, ito nagresulta ng napakaraming problema. Life became complicated, naging masalimuot ang buhay. And usually, ang mga problema nagmula ito sa buhay, life from life which is unfair. Diba? Life is unfair. People are imperfect at ang mga sitwasyon ay uncontrollable. Halimbawa, ipinanganak ang isang taong pangit, samantalang ang kapatid niya ay maganda. O diba, life is unfair, pareho lang namang magulang. Pero bakit may pangit na lumabas at may maganda? Nangyayari ito sa buhay, diba? So, yun ang tinatawag na life is unfair. Or, wala ka namang ginagawa na masama sa iyong kapitbahay, pero bakit ba galit siya? Mabigat ang loob niya sa iyo kasi parang naiinggit dahil nakakaangat ka sa buhay at mas maganda ka sa kanya. So, yun ang tinatawag namang people are imperfect. Kaya, kailangan alam natin harapin ang mga problema. O kaya naman, ay ang mga uncontrollable na sitwasyon. Sobrang ingat mo na nga maglakad, nadapa ka pa din. So, yun ang mga uncontrollable situation, doon nagmumula yung mga problema. So, how are we going to handle problems? Paano natin dadalhin ang mga problema? So, handling problems, itong ating pag-uusapan. Para hindi tayo sobrang crushed down or feeling na defeated. Meron ako ditong mga nakalap na ilang mga pamamaraan kung paano natin i-handle ang mga problema. Number 1, tanggapin ang problema na bahagi ng buhay. So, para ma-handle natin ng maayos ang problema, tanggapin natin na bahagi talaga ng buhay ang problema. Kagaya nga sabi ko sanina sa introduction ko na ang problema ay kakambal ng buhay. Habang may buhay tayo, habang nasa katinoan tayo, lagi may mga dumarating na mga problema. Sabi doon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, ang lahat ng bagay ay nakakabagot, hindi makayanang ipaliwanag. So, mga bagay-bagay ay hindi natin kayang ipaliwanag ang nangyayari sa buhay.
At maging ang ating Panginoon Jesus, nagbigay siya ng warning sa atin, na sabi niya doon sa John 16 verse 33, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ito, binigyan tayo ng Lord ng warning na magdaranas talaga ng mga problema, pero tibayan natin ang ating loob. Dahil napagtagumpayan na niya. At kung si Kristo ay tinanggap natin sa ating buhay, mapagtatagumpayan din natin ang sanlibutan kagaya ng nangyari sa Kanya. Para hindi tayo natutorture, kailangan natanggapin nating talagang bahagi ng buhay ang problema. Kaya ang sabi naman sa Lucas 21 verse 14, ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. So dito, talagang mayroong problema ang buhay. Kaya dapat nating tanggapin na ganito talaga ang kalakaran ng buhay sa mundo. Kasi kung hindi mo tanggap na may problema, mag-i-struggle tayo Magkakaroon ng parang natutorture yung isip natin. So we need to accept that problems is part of life. Dahil kung nagwo-worry tayo dahil sa problema, ay nagiging bad habit naman yung worry tayo ng worry. So kailangan na tanggapin na lang kaysa mag-worry ka ng mag-worry. Pangalawa, manalangin ka na bigyan ng lakas para harapin ang problema. So, kapag may problema, ganito ang gawin natin. Manalangin tayo na bigyan tayo ng kalakasan para harapin ang problema. At katalinuhan at kaalaman para naman malutas natin ang problema. So, we have to pray for strength to face it, wisdom and knowledge naman para ma-solve. Sabi ni San Pablo sa Philippians chapter 4, verse 14, I can do all things through Christ that gives me strength. So nagagawa daw niya ang lahat ng bagay na nagbibigay sa pamamagitan ni Kristo, nagbibigay sa kanya ng lakas. Kaya kung tayo ay nananalangin sa Panginoon, bigyan tayo ng lakas, makakayanan din natin anuman ang problemang dumating sa ating buhay. Pag may dumating na problema, paano natin ito haharapin, no? Napakaganda ng sinabi ni San Pablo dito. Sabi niya doon sa chapter 4 verse 6 ng Philippians, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So hindi tayo daw pala nababalisa. Be not anxious about anything. Hindi tayo maging anxious o mababalisa. Instead, manalangin tayo, nabigyan tayo ng lakas, katalinuhan at kaalaman para mapagtagumpayan natin ang problema. At kapag tayo ay hindi naging anxious o hindi tayo nababalisa sa lahat ng bagay, no? Bagkus ay nanalangin tayo at hiningi natin sa Diyos ang anumang kailangan natin, ay ang sabi dito sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, ang resulta nito ay sa verse 6, verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Ayun. Kaya kung mananalangin tayo pag may problema, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Di ba pag may problema, parang ang gulo-gulo ng isip mo, ang bigat-bigat ng dibdib mo. Minsan iyak ka na ng iyak or nagkakanda ka sa galit dahil sa problema. Grabe ang parang natutorture ka. Pero kapag nanalangin tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng kapahingahan ng kalooban. Para bang yung dibdib mong nagpupuyos ang dibdib mo dahil sa problema. Lalo na pag mabigat ang problema, ay nagkakaroon ka ng kapayapaan. Iyon ang nagiging resulta. So, napakahalaga na kapag dumating ang problema, ay manalangin tayo. Hingi tayo ng lakas sa Panginoon. Hingi tayo ng katalinuhan at kaalaman para makayanan natin ang problema. Si David,
Di ba si David nagkaroon ng problema, naalala nyo sa 1 Samuel chapter 30. Gusto kong basahin natin dito sa 1 Samuel chapter 30 sa panahon ni Haring David. Samahan niyo ako dito sa Biblia, no, sa chapter 30 ng 1 Samuel. Basahin natin mula doon sa verse 6 kung ano nang nangyari. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ito yung sa Siklag nangyari, nung iniwan nilang Siklag, sumama sila sa giyera ng mga Philistines kontra sa mga Israelites, pero pinauwi sila dahil sabing ganoon, baka pagdating doon ay pumanig sila sa kanilang kalahi. So, pagdating nila uli sa kanilang lugar sa Siklag, wala na yung kanilang mga mahal sa buhay at lahat ng hayop nila. Sila ay sinalakay ng mga Amalekites. Kaya ang mga tauhan ni David ay galit na galit sa kanya at pinag-uusapan siyang batuhin hanggang sa mamatay, ganon yun. Subalit anong ginawa ni David? Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Kaya kung maaring hindi naman tao o puwersang nagbabadya ng malaking bagay sa ating buhay dahil sa problema, anong gawin natin? Dapat ay magpalakas tayo. Palakasin natin, dumulog tayo sa Diyos upang lumakas ang ating loob. At dahil dito sa ginawa ni David, binigyan pa siya ng Panginoon ng kaisipan. Sabi niya doon sa verse 7 kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod. At nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tudisang yon? Mahuhuli ko po kaya sila? At sumagot ang Diyos, sige, habulin ninyo, maabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. So kahit na mabigat ang problemang umatake sa atin at gulong-gulo ang isip natin, kapag dumalangin tayo lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng lakas para makayanan natin ang problema, humingi tayo ng katalinuhan at kaalaman para masolve natin ito. Nagbibigay ang Panginoon ng instruction. Sa aking buhay, marami na akong problemang dinanas. Ang hindi ko makalimutang problemang dinanas ko noong araw, nung bago-bago pa lang akong Christian, yung aking kapatid ay babae ito. Sinabihan kami ng ate namin na kasi ang style namin noon, pagka-graduate ng high school sa probinsya, pupunta ng Maynila para mag-college. Nagtutulungan kaming magkakapatid. Pinaaral muna ako ng ate ko, tapos paaralan ko rin kasunod ko, gano'n. So, pag nagtutulungan kami. Pero ganito ang usapan. Walang magsusorority, walang sasali sa mga fraternity. Kailang aral lang. Naku, meron akong kapatid na babae na sumali pala ng sorority. Hindi namin alam to. Nalaman ko lang ito dahil sa bahay, laging naka-shorts kami kasi mainit sa bahay. Aba, nagtaka ako. Lagi siyang nakapaldang mahaba. Nung magkasama kami sa kwarto, nung nakatulog siya sa araw, nakalilis yung palda, nakita ko black and blue yung hita. Aba, nalaman namin, pala siya sa sorority. Di sinumbong ko sa ate ko. Pinagalitan siya ngayon ng ate ko. Naku, lumayas. Nung lumayas siya, hinanap namin sa mga kamag-anak, hinanap sa mga kaibigan. Wala. 3 araw na, hindi pa umuwi. Di na kinakabahan na kami ng ate ko at hindi namin pinapaalam sa aming magulang kasi baka mag-aalala sila ng husto, nasa probinsya sila. So kami lang ang nagsusolve. Pray ako ng pray kasi bago akong Christian nandun sa Panginoon. Nung bago akong Christian noon sa GIA, pray ako ng pray. Nag-absent ako sa trabaho ko para lang hanapin siya. Hindi talaga namin makita. Desperado na talaga ako. Naalala ko noon, yung alam ko lang na kanta, yung He is Lord, na talagang kahit na hindi ako tumitingin sa kopya, He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Kinakanta ko yon. At nag-worship ako sa Panginoon. At Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako na makita ko yung kapatid ko. Kasi nung panahong yon ay panahon ng maraming noong mga sinasalbahe, nire-rape, gano'n, kinikidnap. Ang daming mga hindi mangyari. Kung ano-ano nang nasa isip namin ng ate ko.
Baka ganito, baka ganyan. So, nakakakaba. So, nung nagpipray ako sa Panginoon, nagpipraise and worship ako, at nananalangin talaga ako, nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso ko. Kakakanta ko ng He is Lord, He is Lord. Umiiyak ako niyan habang kumakanta. Nung mapayapa na ang loob ko, nagpray ako kay Lord. Alam niyo, talagang nangungusap ang Panginoon pala. Sumasagot talaga ng ating mga panalangin. Nakalimutan ko lang yung room number, pero dumating sa isip ko yung, parang may nagsalita sa isip ko na, bukas ng alas 12 ng tanghali, pumunta ka sa PMI, kasi sa PMI siya nag-aaral. Kinukuha na Customs Administration. At matatagpuan mo siya sa room na ganito. Nalimutan ko na lang yung number. Nasa isip ko nung pagkatapos mag-pray, alas 12, wala namang pasok yun eh. Ang mga tao, nasa kantin, nagkakainan, yung mga estudyante. Pero yun ang dumating sa isip ko. So, ang ginawa ko, kinabukasan nga, pumunta ko ng PMI. At pumunta ko dun sa room number na yun. Alam nyo, talagang nakita ko yung sister ko. Ayun, at naiuwi ko na siya. So, pag may problema, manalangin. Humingi ng lakas para makayanan. Wisdom and knowledge para masolve ang problem. Yun, nag-clear ang mind ko. Nawala yung bigat, nawala yung pag-alala, at nakita ko yung sister ko. So, why worry if we can pray? Pangatlo, gumawa ng paraan upang malutas ang problema. Yan ha. So, find means to solve the problems. Paano natin gano'n? Alamin mo kung ano meron ka. Kung ano meron ka, yun ay gamitin mo para masolve ang problem. Huwag kang maghanap ng mga bagay na wala ka para masolve ang problem. Halimbawa, wala kang pera. Anong meron ka para magkasolve? Ay meron kang lakas, pwede kang magtrabaho o pwede kang gumawa ng paraan para masolve mo ang problema, di ba? Kasi God will not do for us what He has empowered us to do. Hindi tayo susubuan ng Diyos, o nga at susubuan kita. Hindi niya gagawin para sa atin ang mga bagay na binigyan na tayo ng kakayahang gawin ito. So halimbawa, mayroong nagkagalit sa pamilya o kaibigan mo, nagkagalit kayo, pero binigyan ka ng Lord ng abilidad para makipag-reconcile. So gamitin mo yung abilidad na yan at magkakaroon nga ng reconciliation. Learn to hear from God's instruction and then let us obey. Sabi dito sa Ecclesiastes, no? Mga ngaral, chapter 7, basahin natin sa verse 14. Ang sabi dito sa verse 14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? So wala nga nakakaalam kung ano mangyayari bukas. May kagalakan at mayroon din namang kahirapan. May kaligayahan at may kahirapan. Kaya nga, gumawa tayo ng paraan kung papaano natin malutas ang problema, may kagalakan man o may kahirapan. So kung ang problema mo ay malungkot ka, pasayahin mo ang sarili mo. Lumabas ka at magpahangin sa labas. Kung broken-hearted ka, ay manalangin ka at i-release mo sa Panginoon yun. At huwag mong i-focus ang isip mo doon sa sakit ng puso mo. Aliwin mo yung sarili mo para masolve ang problem. Binigyan ka ng Lord ng kakayahan eh. So kung ano ang meron ka na binigyan ng Diyos na kakayahan, gamitin mo para masolve ang problema. At sabi doon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 15, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na rin mabibilang ang wala. Kaya, kung baluktot na yun, huwag mong piliting ituwid kasi wala na eh. At huwag mong bibilangin ang wala. Kasi kung minsan binibilang natin yung wala pa eh. Kaya na-frustrate tayo. So, para natin masolve ang problema, para ma-handle natin ng maayos ang problema, gamitin natin ang binigay sa atin ng Panginoon na abilidad. Gumawa tayo ng paraan para malutas ang problema. Pang-apat, huwag nating problemahin ang problema. Don't make problem out of the problem.
Diyan tayo expert minsan problema tayo ng problema. Isip ng isip sa ating mga problema. At saka iisip natin, sumakit lang yung ulo natin. Hindi tayo makakain ng maayos. Hindi tayo makakatulog ng maayos. Saka iisip sa problema. Pero saka iisip ba natin ng problema, na-solve ba? Di ba hindi? Hindi naman nasosolve kakaisip mo. Ang iisipin natin, yung solusyon ng problema, hindi yung problema. Huwag tayo nakatingin doon sa problema. Kasi magkakaroon lang tayo ng lalong problema. Kasi sa kaiisip mo, di ba may epekto ito sa katawan natin? Saka sa stress, na-stress tayo, yung stress nagkakaroon ng epekto sa katawan. Kung iyak ka ng iyak dahil sa kakaproblema, namaga ng mata mo, sumakit pa yung ulo mo. So, problema, nadagdagan pa ang problema. Sabi nga doon sa Matthew 6:27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras lang sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, kung nababalisa tayo, naglagi tayong isip ng isip sa ating problema, pinoproblema natin ang ating problema, hindi naman nasosolve. So, instead of thinking about the problem, think of a solution para magkaroon ng solusyon ang problem. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 8, verse 16 and 17. Ang sabi rito sa verse 16, habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ng mag-isip ang tao araw-gabi, hindi niya maunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpapaguran sa mundong ito, hindi niya ito maunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo ay wala siyang nalalaman. Kaya, tama na kaiisip. Instead na nababalisa tayo at isip ng isip, ay magtiwala tayo sa Diyos. Humingi tayo sa Diyos ng tulong para tayo ay masolve ang ating problema. Dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11, maganda rin ang tinuturo dito. Sabing ganon, ito pa ang isang bagay na napapansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino'y hindi laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Dati, hindi ako naniniwala sa mga malas-malas na yan Pero nung mabasa ko itong kay Solomon, malas at swerte, meron din palagang malas, no? Parang, kumbaga sa ay malas ang tawagin, pero parang problema yon. Naniniwala kasi ako na nung nilikha ng Diyos ang tao at ang lahat ng bagay, ay may mga batas siyang ginawa, mga order, upang tumakbo ang mundo at gumalaw ang tao sa tamang paraan. Mayroon tayong the law of nature at mayroon din the law of the land. Kaya dapat itong sinusunod upang maging maayos ang buhay ng bawat isa. At subalit binigyan tayo ng Diyos ang tao ng freedom of choice, kung tayo ba ay susunod o hindi. At dahil dito sa freedom of choice, may mga taong sumusunod, may mga taong hindi sumusunod sa batas ng Diyos. Kaya doon ngayon dumarating ang problema. Kapag hindi sinunod ang batas ng Diyos. At ang Diyos hindi niya ninais na gawing parang robot ang tao, na lahat ng galaw ay kinokontrol, dahil binigyan na tayo ng freedom of choice. Ganun din ang mga sitwasyon, hindi kinokontrol ng Diyos na para bang makina na maya't maya ay titingnan mo kung umaandar ba o kaya ay kailang i-operate. Binigyan ng Diyos ang tayo ng katalinuhan, kaalaman at kakayahan para sundin ang mga batas niya, para magkaroon ng order ang lahat ng bagay. Ang problema lang, sometimes, tinatanong natin si Lord, Lord, bakit mo ako pinabayaang malugi ang negosyo ko? Bakit mo ako pinabayaang naghirap? Para bang responsibilidad lagi ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa buhay natin. Kailangan laging
maganda, ang mangyari sa buhay natin dahil kailangan laging ibigay ni Lord ang ganito ganyan. Pag hindi, si Lord yung ating parang binibigyan ng sisi. Ngunit kailangang isipin natin na bakit may problema. Dito nga lang sa binasa natin kanina may malas, no? Naadinat na lang ng malas. Kaya nagka-problema. O kaya ang ibang tao hindi sumunod sa batas. Kamukha nung batas ng law of the land, traffic law. May mga driver na sumusunod. May mga driver na hindi sumunod, lasing. Nabangga ka. Namatay ang mahal mo sa buhay. Sabi mo, Lord, bakit mo hinayaang namatay yung pastor na papunta sa Bible study? Bakit hinayaan mong namatay siya? Ay pupunta naman siya sa Bible study. Kasi may taong nag-disobey. Kaya kailangan natin na unawain ito, tanggapin na ganito talaga ang buhay sa mundo. Kaya huwag mong problemahin ang problema. Tanggapin na lang natin na ganito talaga ang buhay sa mundo. May mga pangyayaring hindi natin nakokontrol. Sabi ko nga, ang nagmumula ang problema, life is unfair, people are imperfect, at mga uncontrollable sitwasyon. Kamukha nun, pupunta sa Bible study ang isang pastor, nabangga, namatay. Minsan, nagko-question tayo Pero, Lord, bakit hindi mo pinoprotektahan? Kasi sabi ko sa inyo, ang Diyos, binigyan ang lahat ng tao ng kakayahan, katalinuhan at kaalaman paano sumunod sa batas at order na ginawa ng Diyos sa mundong ito. Pag may hindi sumunod dyan, nagkakaproblema. Kaya kung gano'n man nagkaproblema, ay tanggapin na natin. Or kung nagkaproblema ka rin dahil mali ang desisyon mo, ay panindigan mo yon at harapin. At laging isipin mo may kalutasan din yan. Huwag nating isipin na si Lord lagi ang may pagkukulang pag magkaroon ng problema. Talagang ganyan ang buhay. Sabi doon sa binasa natin, lahat ay dinarat na ng malas. Kung ngayon nalugi ang negosyo mo, huwag kang madisperada. Malay mo, bukas makalawa, magiging matagumpay ka na rin. Kaya mga kapatid, huwag nating problemahin ang mga problema. Huwag tayong gumawa ng another problem that because of those problems. Huwag natin i-question si Lord, bakit naman hinayaan mo mamatay? Ay pupunta nga sa Bible study. Naalala ko tuloy yung testimony ni Peter Tanchi, yung anak niyang ni-rape. Nung pumunta silang mag-asawa sa Bible study, pero ganun ang nangyari. Yung anak nila na-rape sa bahay nila. So, pero marunong sila tumanggap na may problema. Nagtiwala sila sa Diyos. Hindi nila kinwestiyon ang Diyos. Kaya, napagtagumpayan nila. Kaya nga, huwag nating problemahin ang problema. Hayaan natin na ang Diyos ang mag-solve sa problema. May ginagawa ang Diyos at although hindi ako naniniwala na sa Diyos nagmula ang mga problemang masasakit, kamukha noon, na-rape yung anak ni Pastor Peter Tanche o yung pastor na pupunta sa Bible study namatay. Hindi yung kalooban ng Diyos. Pero yun ay consequence ng mga taong hindi sumunod sa batas. At hindi tayo exempted na mga Christian sa mga problema na dahil sa gawa ng mga ibang tao. Kailangan natin, huwag tayong mag-ilusyon na hindi mangyayari sa atin ang mga problema. Huwag tayong mag-ilusyon na puro magaganda lang ang mangyayari sa buhay natin dahil may Diyos tayo. Binigay na ng Diyos ang ka-order sa mundong ito, sa mga tao at sa lahat ng bagay sa mundong ito. Ngayon, pag may hindi sumunod doon nagkakaproblema. Kung tayo ay naapektuhan noon, tanggapin natin na ganito talaga ang buhay sa mundo. May problemang dumarating dahil mayroong hindi sumunod sa batas ng Diyos. So, wag problemahin ang problema. Pang-apat, isantabi ang mga problema. Ang ibang problema, pansamantala. Isantabi ang ibang problema. Ano ba yon? Isit aside natin mga problema na may mga problema kasing madaling nasosolve ka agad. Ba, wala kang pera o
nangutang ka o kaya nanghiram ka o kaya ay nagtrabaho ka. So, nagkapera ka, madaling masolve. Pero mayroon namang mga problema na walang agarang solusyon. So, yun yung mga problemang huwag mong bit-bit-bit-bit, huwag mo laging dinadala. Hayaan mo lang muna. Huwag mo masyadong dibdibin. Darating din ang panahon na masosolve din iyan. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 8 and verse 6. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Yun, may kanya-kanyang paraan talaga, panahon, no, sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi doon sa Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So, dapat ay marunong tayong tumingin o marunong tayong magdala na kung ang problema ay hindi agad-agad, alam mo, hindi agad-agad masolve, huwag mong parusahan ang sarili mo na lagi kang kaiisip, lagi kang kaiiyak dahil hindi pa nasosolve ang problema mo. Sabi ni Lord, be still and know that I am your God. Kailangan tayo ay maging mapayapa ang loob. Kung halimbawa, ang problema mo ay nagkaroon ka ng kagalit. Pero itong kagalit mo ay may ugali na habang sinusuyo mo ay lalong nagagalit. May mga tao kasing ganun. So alamin mo, huwag mong problemahin. Bigyan mo lang muna ng time siya. Hayaan mo lang muna, isang tabi mo lang muna. Darating ang panahon na magkakabati din kayo. Ako naranasan ko yung problemang ito na hindi agad-agad nagkaroon ng solusyon. Nung 2023 pa, nagkasakit ng nanay ko. Nagka-Alzheimer na siya. Hindi na siya nakakakilala sa amin. Tapos, nung early 2024, na ospital siya. Grabe yung naging sakit niya. Na tumaas yung kanyang anong tawag dito, yung creatinine. Ayun, masyadong mataas ang creatinine niya. At ang sabi ay kailangan siyang i-dialysis. Pero nung dumating naman kami doon sa ospital, doon sa kidney center, ang sabi sa amin, dahil sa edad ng nanay ko, 92 siya noon, ay mas lalong mapapadali pa daw ang buhay niya kapag dinialysis. Kaya, kumbaga sa tapos na COVID pa siya, kumbaga sa ang dami, tapos na bedridden na siya mula noon. At ang mga kapatid ko, nag-aalaga sa kanya. Naghahalinhinan yung 3 kong kapatid. Kami ng ate ko, kami yung financier. Lalo na't nasa malayo ako. So, yun ang problema namin. May sakit ang nanay namin. Bedridden, pray kami ng pray, gumaling. Hindi gumagaling. Sa katagalan, yung mga kapatid ko, hirap na hirap sila yung isa ko pang kapatid na injure yung likod sa kabubuhat. So talagang ang bigat-bigat. So kung gabi-gabi yan, nagkakaroon kami ng prayer sa online. Malimit kami nag-iiyakan. Dahil ang sakit-sakit sa loob, makita mo yung mahal mo sa buhay, yung nanay mo na nahihirapan, lalo na pag nakikita na ibibidyo ng kapatid kong may mag-aalaga kung anong itsura niya, payat na siya, ganito ganyan, nagkakaroon ng mga kung ano-anong sugat, ganun. So, masakit. Pray kami ng pray na gumaling, hindi gumaling. Ang sakit-sakit sa puso yung nakikita yung mahal mo sa buhay na naghihirap. Parang sana ako na lang naghirap, hindi na lang siya. Parang ganun. So, dumating ako sa point doon ng Lord, sabi ko, pagka ganyan naman ang nangyayari sa nanay ko, Lord, na talagang wala na siya sa sarili niya, hindi niya na alam, wala na rin siyang mga divertimento, hindi na siya makakapanood ng TV, wala, nakatanga lang siya, nakahiga lang siya, nakatanga, parang ganun, parang living dead. Sabi ko, Lord, sunduin mo na lang siya, Lord, kuhanin mo na siya. Mas alam kong mas masarap, mas maganda kung nandiyan siya sa iyong paraiso, mas masaya pa siya kaysa sa ganyan ang buhay niya. Kawawa naman ang nanay ko, abang-aba ako. But it took so long. Hindi siya kinuha ng Lord, hindi rin siya pinagaling. But praise God, tinuruan ako kaming magkakapatid ng Panginoon na talagang ipagkatiwala sa Panginoon to.
Hindi namin sobrang inisip ang problema. Hindi namin sobrang, kumbaga sa ano ay, hinayaan lang namin na isa't aside lang muna namin ito. Alam ko, Lord, darating ang panahon na masosolve din ang problema. And after more than a year, last October, kinuha na ng Lord si nanay. So, may mga problemang hindi agad-agad nasosolve. Kung lagi mo yung iisipin at laging mabigat na mabigat sa'yo na hindi ka nagtitiwala sa Diyos, mabigat talaga. So, kailangan ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Isang tabi lang muna natin. At masosolve naman ang lahat ng bagay. Lahat ng problema may solusyon yan. Hintayin lang natin. Darating din yan. Huwag nating pasanin. Kasi minsan, kaya mabigat, pinapasan natin. Mayroon pang bit-bit, kaya bigat na bigat. Dapat yung problema nasa ibaba ng paa. Tapakan natin para hindi mabigat. Pang-anim, huwag sobrang isipin ang problema. Don't over-focus on problems. Kasi kapag ka laging iniisip mo yung problema, laging pagtulog mo, problema na isip mo, pagising mo, problema pa rin ang iniisip mo, ay naku talaga namang stress ang aabutin natin. Instead, ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Doon tayo tumingin sa Kanya. Natutuwa ako pag naalala ko yung yung illustration ni Kuya Ben dito. Alam kong lahat tayong mga taga-Gia na nakarinig kay Kuya Ben, alam natin to eh. Yung illustration niya doon sabi niya, saan ang mas malaki? Yung piso o yung araw? Eh di syempre sagot natin araw. Pero sabi niya, alam niyo ba may mga pagkakataon minsan mas malaki ang piso kaysa sa araw? Paano nangyari yun? Kapag ka daw ang piso, dinikit mo sa mata mo, hindi mo na makikita ang araw, nakikita mo na lang yung piso. Ay di mas malaki ang piso kaysa sa araw. Kapag nakafocus ka sa problema, parang lumiliit ang Diyos. Parang kasing, bakit walang solusyon? Kamukha doon sa na-share ko tungkol sa nanay ko. Pinagpipray namin gumaling, hindi naman gumaling. Pinagpray din namin kunin na lang ng Panginoon, hindi na naman kinuha. Agad. So, may mga bagay na hindi natin dapat pinapahirapan yung sarili natin. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Huwag yung piso idikit sa mata mo. Huwag yung problema laging nandiyan sa isip mo, sa puso mo. Tingnan natin kung may bara. Kung minsan naman kasi, tayo rin ang problema kung bakit hindi agad nasusolve ang problem. Kasi may bara. Mayroong nakabara kaya hindi mag-flow yung sagot sa problema. 'Di ba sabi ni David, if I hid iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hindi ako papakinggan ng Panginoon kapag mayroong kasalanan sa aking puso. Kaya tingnan natin, baka may mga hadlang, may mga harang, kaya alisin yung harang para masolve yung problema. Sabi doon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 8, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtitiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. So, magtiyaga tayo kasi kung minsan yung pride, yan ang nagiging hadlang eh. Maging matyaga tayo. Kailangan na magtiwala tayo sa Panginoon. Patuloy tayo na magbigay ng ating pagtitiwala sa Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Dahil siya lamang ang may kontrol ng lahat ng bagay. At huwag mong isipin na yung problema mo ay ikaw lang ang mayroong ganyang klaseng problema. Kasi kung minsan may mga taong nagsasabi na, kaya hindi mo ko maintindihan kasi hindi ka dumanas ng ganitong klaseng problema. Hindi mo ko maintindihan kasi mas malaki ang problema ko kaysa sa'yo. Pero alam niyo ba, sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. So, nararanasan ng lahat ng tao. Magkakaiba nga lang ang forma, magkakaiba ang dimension, magkakaiba ang haba ng panahon ng paghihintay or what. Pero lahat tayo ay nakaranas ng pagsubok. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yan, napakaganda naman ang sinabi ng Panginoon. Kaya, patuloy tayong magtiwala sa Diyos.
Huwag nating i-focus ang ating isip, ang ating puso doon sa problema. Sa Diyos natin i-focus. And lastly, matuto at makinabang sa problema. Let us benefit and learn from problems, no? Kasi, ang problema minsan ay best teacher Maganda itong natututo tayo. Sabi doon sa Proverbs 24 verse 16, sapagkat siya'y nakakatayong muli, mabuwal man ng 7 beses o 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. So, kapag tayo ay righteous in the sight of God, yung mga problema natin, we can benefit. 7 beses man daw o 7 ulit man tayong madapa, makakabangon tayo. Maganda rin ang sinasabi rito ni James, Santiago. Anong sabi ni Santiago? Alam natin ito Santiago chapter 1 verses 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Praise God. So magpakatatag tayo. Magalak tayo pag may pagsubok. Hindi tayo nagagalak dahil sa pagsubok, kundi alam nating kaya nating malagpasan ang pagsubok dahil sa Panginoon, kasama natin ang Diyos. So, si San Pablo, ang dami niyang mga dinanas na mga pagsubok at nakita natin na talagang siya ay nagtagumpay na kahit anong hirap ng kanyang mga pinagdaanan ay masaya pa rin siya. 'Di ba nung nakulong siya? Dapat ang taong nakulong ay malungkot. Dapat ang taong nakulong ay parang wala ng kalayaan. Pero doon niya sinulat ang Philippians 4, 'di ba? Na sinasabi niya na maging magalak. Napagtagumpayan niya yung anuman na mga pagsubok sa buhay niya. Gusto kong basahin ito sa Philippians 4. Ang sabi dito, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayo. Yan, magalak daw tayong lagi sa Panginoon. Doon naman sa 12 and 13, may sinabi siya dito, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, I can do all things through Christ that gives me strength. So, lahat ng naghikahos o nanagana ay nakayanan niya. So, tayo din, anumang problema ang dumating sa buhay natin, makakayanan natin ito kung patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon. So mga kapatid, dito sa aking na-share sa inyo, gusto ko itong i-conclude sa nabasa ko. At I believe siguro nabasa nyo na rin ito, nalaman nyo rin ito. Na ito'y itong illustration na ito, malaman natin kung yung pagsubok kasi o yung mga problema ay ito yung parang paraan or way para mailabas kung anong klaseng tao tayo. Kasi may mga taong, bakit ang laki-laki ng problema, ang dali-dali na nilang dalhin. May mga tao namang ang kukunti lang o magaang lang ang problema, parang kala mo binagsakan na ng langit at lupa. So dito, i-check natin kung alin tayo dito sa tatlong ito. Nang nabasa ko, mayroon daw isang nanay na nagpunta sa kanyang tatay. Ang kanyang tatay, may edad na rin, isang chef ito, na nagbo-voice out siya sa kanyang mga problema. Matandaan na rin siya, may edad na rin, pero sinasabi pa rin niya ang kanyang problema sa kanyang father. Ang ginawa daw ng kanyang father na chef, kumuha ng kaldero, nilagyan ng tubig, pare-parehas ang sukat ng tubig, at nilagay sa apoy na pare-parehas din ang ng apoy. Tapos ang isa nilagyan ng patatas. Ang pangalawang kaldero nilagyan ng itlog. Ang pangatlo ay nilagyan ng coffee beans, yung mga buto-buto pa ng coffee. At after 20 minutes, pinatay niya. Tapos sabi niya, nilabas siya, tingnan mo, anong nangyari sa patatas? Sabi niya, sabi nung anak, bakit, ano ba ang ibig mong sabihin, tay? Sabi na, yung patatas, sabi niya, naluto. Yung itlog, naluto din. Yung kape, naluto din. Pero, iba-iba ang resulta. Sabi ng tatay, ganito yan. Ang patatas, matigas siya nung hindi pa siya naluto. Pero nung dumaan siya sa tubig, hot water, yun kasi ang mga pagsubok, parang hot water, lumambot siya. May mga tao na
matitigas sila, parang kayang-kaya nila. Pero pag dumating ang mga pagsubok, parang lumalambot, walang kakayahang isolve ang problema. May mga tao naman na kagaya ng itlog, ang itlog fragile yan yung pag mabagsak yan, wasak agad. Pero pagka dumaan ito sa tubig, niluto mo ito, tumitigas ang itlog. May mga tao naman na parang wala silang kakayahan, parang lalamya-lamya, pero pagdating naman ng mga problema, lalo naman silang tumitibay. Yung problema yung nagpatatag sa kanila. Yun namang yung klase ng tao na hard pero lumambot, yung nadala sila ng problema. They succumb to problem, kaya sila ay walang kakayahan. Or coffee beans. Yung coffee beans naman, habang niluluto, ay bumabango ang amoy. Nakaka-adapt siya sa mga pangyayari, sa problema. Nagkakaroon ng change ang kanyang form. From coffee beans, nagiging masarap na kape. Kaya, mga kapatid, ito yung taong when adversity knocks, he was able to adapt. Para sa atin, kapag dumating ang problema, papaano tayo nagre-respond? Kagaya ba tayo ng mga patatas na lumalambot, walang kakayahan? O kagaya tayo ng itlog na tumitigas lang? Or kagaya tayo ng coffee beans na nakaka-adapt tayo sa sitwasyon, sa problema, at nababago ang ating pag-uugali. Nababago yung ating pag-iisip, yung pagdadala natin ng problema at ang ating pananaw sa buhay. At nagkakaroon tayo ng pangunawa, bakit ganito ang mga problema. At alam natin kung paano natin masosolve ang problema dahil na ang Diyos ay gumagabay sa atin. Alam natin kung paano tayo lumapit sa Panginoon. Amen? So, I hope mga kapatid na tayo ay makaka-adapt sa mga problems at magiging kagaya tayo ni Kristo. From glory to glory, we will be changed by this, sa pamamagitan ng ating mga pinagdadaanan. Tayo manalangin. Father, we thank you and we bless you for our study of your word. We pray, O God, na ang mga salita mong ito, turuan mo kami kung paano namin harapin ang mga problema sa buhay, nang hindi po kami naka-crush down, hindi po kami feeling defeated, bagkus ay maranasan namin ang tagumpay dahil mapatuloy kami magtitiwala kay Kristo. Marami pong salamat, Panginoon, at gabayan mo po kami maging sa aming pananalangin. Salamat po, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and goodbye. God bless everyone.